So yan, welcome mga ka-painting. Yan, ito yung senaryo, no. Marami kang pinopotocopy, tas biglang nasira yung print, no. Pumangit yung print, putol-putol, nag-head clean, nag-power flashing, ayaw pa rin. Pero marami kang dapat i-photocopy. Pero meron kang mga extra printer na walang scanner tulad ng G1010 o kaya ng Epson L121. Then marami kang photocopy na kailangang gawin. So pwede natin gawin, no, i-scan, scan to file, tapos i-print sa Photoshop. Kaya lang matrabaho yan, lalo na kung ipiprint mo notebook, no, isa-isa. So isa-isahin mo rin yang ilalagay dyan, no, tapos isa-isa mo rin isi-save. Yung pag-save lang sa computer, medyo matrabaho na rin yun. O kaya i-export mo siya sa Photoshop, no, tapos ipiprint mo siya doon ng marami. So ganito lang yan, no. Ito halimbawa, itong Epson L3210, no, pwede rin to sa L3110, L3250, basta yung may scanner. Kahit sa G2010 o yung mga Canon printer na may scanner. So ito, example nito. Ito, sira ang print nito eh. Kailangan ko nang palitan ng printer head. So sample tayo, no, dito. So dito, ito pa pwede pang maging solution to dito. Kasi halimbawa nagpiprint ka ng 50 pages, 30 pages. Yan. Kailangan mo magpindot dito ng ganong kadami, no? Medyo nakakalito, tsaka maagang lulubog yung button ng inyong printer, no? Tulad nito, no? Ayan, so sample tayo, si-xerox tayo, isang copy lang. Pag maraming copy, no, ito sa mga bago, kung ilan yung pinindot mo, yun yung lalabas. Halimbawa, 5 copy. Yan. Kung 10, kaya lang maagang lulubog tong mga button. So sample tayo ng photocopy. May problema na tong printer na to, no. Yung printer head ang problema. Yan. Yan, pangit na yung print. Pangit na yung print niya. Ayan. Yan, pangit na yung print niya. Yan, parang Incredible Hulk na yan. Nawala na yan, oh. Sira yung magenta, no? Sira yung magenta nito, eh. Kahit anong gawa ko dito, hindi na to na, ano, eh. So yan. So ganito yung gagawin ninyo, mag-i-install ng software, ang tawag ay iPrint, no? So ganito yan mga ka-printing. Bali itong scanner ang gagamitin, then yung print nya mapupunta dito sa L121, o kaya pwede mong iset din sa G1010. Then dito hindi ka na maghihirap dito na magpindot ng marami kung maraming copy, whether black back or colored. So kasi dito meron siyang settings na colored, tapos grayscale, tapos yan, no. Pag sa scanner yung colored, gagawin niyang grayscale, no. Ganun din dito, kahit colored yung nasa scanner, magiging black and white. Yan. Then, ang nakalagay lang naman niya na naka-install dito sa computer ko, L3210, which is yung may scanner. Yan, o kaya yung plain na scanner lang. Then, dito sa printer, pwede kang mamili kung anong printer naka-install sa computer mo. Bali, applicable to, no, pagka magpiprint ka ng marami. Di ka napipindot ng doon sa button kung ilan yung kailangan mong i-print. Then dito, no, pwede kang maglagay dito ng halimbawa, set mo ng 30, set mo ng 20. Yan. Kasi hindi na ako magsasample ng marami, no, kasi sayang sa bond paper, no?
mag-ano lang ako ng maglalagay lang ako ng eto, lagay ko to halimbawa. Yan. Pangit na kasi yung kulay nito, no? Kahit yung black nito, putol-putol na rin. Yan. Then, dito, mag-set ako dito ng masyadong madami yan. Ng 4. Pero yung, nakatingnan ko muna, no? More settings. Matagal lang yan. Plain paper lang. Standard. Pwede na yan. No? Tapos, ay letter, set ko lang. Then, punta ko dito. Set ko do 4 copies. Then, pipindutin ko lang tong button na to. Yan. Mag-i-scan na yan. Tasmatic. Magpiprint yan dito sa L121. Pwede nyong pagsira tong printer nyo na may scanner, pwede nyong gamitin to. No? Kung lagi naman naka-on yung printer ninyo. Yan. Kasi kung i-scan mo siya tapos i-save mo, medyo matrabaho din yun. Diyan paglipat mo, halimbawa libro, lipat mo ng page, tapos pindutin mo tong button na to, maglagay ka lang kung ilan yung kailangan mo rito. Yan. So, lumabas yan, the different product is selected kasi naka-bypass yung L122 sa L110. Yan. Naka-standard lang. So, kung picture ang gusto nyong i-print, baguhin nyo yung settings, no? Kung picture yung gusto nyong i-photocopy, pwede nyong baguhin yung settings para mas maging maganda yung print out. Yan. Hindi na kayo maghihirap magpindot ng marami dun sa button ng to. Ito pag naka-on lang yung printer ninyo. Usually naman kung printing shop yan, syempre laging naka-on yung inyong computer. Pero kung nakapatay, dito na lang. Halimbawa kung 5 lang, 5 pindot lang. Pag mga 50, 100, makokontrol nyo yung printer ninyo. Tsaka hindi rin masyadong dadami yung print count, no? Pwede mong mahati, no? Pwede mong malipat yung trabaho niya dito sa Epson L121 o kaya sa G1010. Yan. Dito naman, pwede tayong magpalit ng printer dyan, no? G1010. Yan. Settings, no? Baka naka-high. Standard lang. Plain media. Naka 4x6. Yan. Plain paper, standard. Print. Yan. Isang copy lang. Kasi napakita ko na naman yung Then, yan. Mag-i-scan dito. Then, magpiprint siya sa Canon. Yan. Yan. Kasi dito kung ilan yung copy, no? Kung makikita nyo dito, yung diin na. Medyo lumulubog na yung button. Yan. Yan, nagprint na dito sa G1010. Malilipat mo yung load ng dami ng pino-photocopy mo sa ibang mga printer mo para hindi rin masyadong tumataas yung print count ng printer mo na 3-in-1. Yan, isa lang. Kasi sayang bond paper, no? Yan, paano pala i-install yung iCopy pre-copier? Bali, search nyo lang to, no? Ilalagay ko na lang sa video description or sa comment section. Ayan, no? O kaya Google search nyo lang. Then, yan, Google search. iCopy pre-photocopier. Ayan. Nakikita nyo yung download. Download nyo lang yan.
Then, once na na-download na yan, mapupunta yan sa download. Ayan. Naka-download na kasi ako kanina. Then, double click nyo lang yan. Tsaka may naka-install na rin dito. Yes. Ayan o. Ayan. I-remove ko. Close. Ayan. Ulitin natin. Double click. Yes. Next. Agree. Next. Ayan. Next. 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 Finish. Then, once na na-install, i-run yung application, i-copy. Yan. Then, i-choose mo yung scanner mo, which is yung sa akin L3210. Then, kung ano yung printer na available, no? Sa akin kasi L120. Ito, pares lang tong L110 tsaka L120. Naka-bypass lang. Then, G1010. So, yun lang mga ka-printing. Huwag nating kakalimutan mag-subscribe.